Una po sa lahat ay nagpapasalamat po tayo sa Lord na naabot po ninyo ang 6th year anniversary at nagdaan po ang pandemic. Wala pong on-site na kagaya po nito, panay online. At natapos na po ang pandemic kaya po nakabalik po tayo na minsan pa tayo po ay meron pong on-site na gawain ng Panginoon, and for the past 6 years ay nakikita po natin ang katapatan po ng ating Panginoon sa gawain po ninyo rito. And second of all, isa pong privilege na once again, I think this is my third time, sabi ni Sister kanina, pangatlong beses ko na ito. And every time na nandito po ako po ay higit sa lahat very honored na mabigyan po ng pagkakataon na makapagsalita po sa inyo at makapag-serve po sa inyong lahat sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng salita po ng ating Panginoon. So, hindi na po ako magpapakaligoy-ligoy pa. Ang theme na ibinigay po sa atin ay the faithfulness of God, at nais ko pong basahin ang pinakatalata na pagkukunan po natin ng the faithfulness of God. But before that, gusto ko pong magbigay ng kaunting introduction pagdating po sa pagpapahayag at pag-aaral po natin ng the faithfulness of God. Para po sa kaalaman ng lahat, ang faithfulness of God ay tinatawag po ng maraming mga dalubhasa sa banal na kasulatan na isa sa mga attributes ng Diyos or isa sa mga katangian ng ating Panginoon. And dahil po sa ang ibinigay sa atin ay the faithfulness of God, isa sa katanungan na dapat po nating sagutin para magkaroon po tayo ng mas magandang pagtanggap at expectations sa mensahe po ng Panginoon, ay matapos po nating marinig ang isa sa katangian ng ating Panginoon, ano ang nagiging epekto nito sa buhay ng isang tao na nakakarinig ng faithfulness ng ating Panginoon. Ako po ay sigurado na kayong lahat ay sumasampalataya sa Diyos. Amen. Naniniwala po kayo na may Diyos. Tama ba? Subalit, may mga ilan sa atin na hindi lubos ang pagkakakilala sa Diyos na atin pong sinasampalatayanan. At sa panahon na kung saan ang Diyos na ito ay nagpapakilala po sa ating lahat, matapos po siyang magpakilala sa atin, ang isa sa nagiging effect nito sa buhay ng taong nakakakilala po sa Kanya ay lalo pong tumitibay yung kanyang pananampalataya, lalong tumitindi yung kanyang kapit sa Panginoon. Yung kanyang pagtitiwala sa Lord ay nalulubos-lubos sapagkat unti-unti po nating nakikilala ang isa sa aspeto ng pagka-Diyos ng Diyos. Kaya po, matapos po na marinig po natin ito, isa sa dapat po ninyong asahan ay ang pagpapatibay ng inyong pagkilala at ng inyong panambahan sa ating Panginoon. Dumarating po talaga sa buhay ng tao na marami po tayong mga pagsubok na dinadaanan. Kung bago dito sa araw na to, ay medyo nawiwindang yung ating pananampalataya na shake yung ating pananampalataya, at hindi naman po natin inaasahan minsan sa sobrang sakit, sa sobrang bigat ng ating mga pagsubok, hindi po natin maiwasan na magtanong tayo na totoo nga bang may Diyos? Or for this matter, talaga nga bang tapat ang Panginoon? Well, sa pag-aaral po natin sa tanghaling ito, naniniwala po tayo na pag naunawaan po natin ang salita ng Panginoon, ano't ano man po ang daanan po ng bawat isa, hindi na tayo magko-question or hindi na tayo magtatanong sapagkat ngayon sa tanghali ay magpapakilala ang Panginoon
sa isang aspeto ng kanyang pagka-Diyos na minsan or hindi lamang minsan, malimit ito ang tinatanong ng maraming mga sumasampalataya sa Kanya. Isang tanong na kung saan ay sasagutin ng mabuting balita ng Panginoon, and matapos po natin na marinig ito, naniniwala po ako na hindi na natin tatanungin or questionin ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay, sapagkat ang Diyos po ay mabiyaya at isa sa biyaya ng Panginoon ay siya po ay nagpapakilala sa atin. Sa pagpapakilala ng Lord sa atin, maliwanag po ang pagpapakilala ng Panginoon sa atin. Hindi siya nagpapakilala na malabo, na pagkatapos ninyong marinig ang kanyang salita ay, ang Lord ba yun? Hindi nagiging klaro. Subalit, sa salita po ng Panginoon, ang salita ng Lord, ang siyang matibay na pagsukat ng katapatan ng ating Panginoon. Kaya po, nais ko pong basahin from the King James Version, ang Deuteronomy chapter 7 verse 9, sa King James Version, and then mamaya, ay after po na mabasa ninyo, ay papakita po natin yung dalawang puntos po natin sa pag-aaral po natin ng the faithfulness of God. So Deuteronomy chapter 7 verse 9. Sabi niya, "Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that loved Him, and keep His commandments to 1,000 generations." That keeps His commandment to 1,000 generations. So meron po tayong 2 oras na pag-preach. Hindi, 2 puntos lamang po. Maiksi lamang po ito. The first point po natin ay titignan po natin or ihahambing natin or titignan natin ang pagkakaiba ng salitang faithfulness sa pagkakaintindi ng modernong henerasyon natin ngayon at saka ng ano ba ang pakahulugan ng faithfulness mula naman po sa Biblia. Sapagkat posible po na magkaroon po tayo ng pagkakaiba ng pagtanaw or ang perception natin sa salitang katapatan ng ating Panginoon. Sapagkat alam po ninyo, ang salita ay nag-i-evolve. Alam niyo yon? Ang salita ay nag-i-evolve. May mga salita tayo ngayon na hindi na po siya ang kanyang pinakakahulugan ngayon, kundi nabago na ayon sa kultura. Example ay ang salitang bato. Pag sinabi ko pong bato ngayon, hindi kayo sigurado kung anong klaseng bato ang aking sinasabi. Maliban na magbigay ako ng kaunting description or ibig sabihin. Di ba? Pag sinabi kong bato, yung mga tinatapakan natin dyan, yun yung actual na bato. Noong unang panahon, meron ng bato. Pero ang bato na alam ng mga tao noon ay yung tinatapakan po natin. Okay? Pero dahil sa pag-i-evolve po ng kultura, pag-i-evolve ng panahon, nabago ngayon ang bato. Ngayon, hindi na lang bato na tinatapakan ang ibig sabihin nun, kundi bato. Amen. Another example ay yun pong net. Net. Pag sinabing net noon, either fishing net or any kind of net na related po sa pangingisda. Pag sinabi nyo naman na net ngayon, kailangan mong bigyan ng kaunting definition kung yan ba ay internet or fishing net. So ang salita pong faithfulness ay parang bato rin at parang net na all throughout the years, dahil nag-i-evolve ang panahon, nag-i-evolve po ang mindset ng maraming mga tao, pati ang faithfulness ay nagbago rin ang kanyang pakahulugan base ngayon sa interpretation ng modernong kaisipan. Kaya ang unang punto po natin ay modern versus biblical understanding of faithfulness. So ang modernong kaisipan ng faithfulness
at saka ng biblical na kaisipan ng salitang faithfulness. And then pangalawa, ay i-define po natin at ipapakita po natin mula sa banal na kasulatan kung saan sinusukat ang katapatan ng Panginoon. Kung saan nasusukat ang katapatan ng Panginoon, at kapag nakita natin kung saan nasusukat ang katapatan ng Panginoon, marirealize po natin na ang katapatan pala ng Panginoon ay hindi kaparis ng katapatan na pagkakaintindi ng tao sa modernong kaisipan ng salitang faithfulness of God. So tanong, ano ang Tagalog ng faithfulness? Ano ang Tagalog? Katapatan. Okay. So, tingnan natin ngayon yung modernong kaisipan ng salitang katapatan. Alam ba ninyo na ang modernong kaisipan ng katapatan ay hindi po kapares ng makabibliyang kaisipan ng katapatan. Kaya po, pagbabasahin ninyo ang talata ng Biblia na nandoon ang salitang tapat ang Panginoon, hindi natin gamit ang kaisipan ng Biblia, kundi ang gamit po natin ay ang modernong kaisipan. Kaya po, namamali, pakinggan ninyo, namamali ang expectations natin on the basis na sa mali na tayo nagsimula ng pagkakaintindi ng katapatan. Amen po ba? Gusto nyo hong umuwing pinagpala ngayong anniversary? Okay. Pakinggan po ninyo ito. So let's look at, sabi po ng Merriam-Webster Dictionary, binigyan po ng pakahulugan ang salitang katapatan ng dalawang salita. Steadfast, faithfulness, ayon kay Merriam-Webster Dictionary. Ito ay modernong diksyonaryo. Ang sabi niya, faithfulness means steadfast in affection. Affection meaning feelings, pakiramdam. Or allegiance or loyal. So tatlong words pala ang ginamit niya. Steadfast in affection, allegiance meaning pagkakakilala or pagkakaroon ng relasyon. And then third is loyalty or being loyal. Itong tatlong words po na ito ay tumutukoy po sa relasyon. Kaya pag sinabi po ninyong katapatan ng Diyos, ang atin pong malimit at mabilis na pagkakaintindi sa katapatan ng Panginoon ay siya ay loyal sa inyo. Loyal siya sa inyo, tapat siya sa inyo, hindi niya kayo iiwanan, hindi niya kayo pababayaan. Because loyalty or faithfulness to the modern mind, it's all about being affectionate sa kanyang karelasyon. Mahal ako ng Panginoon dahil ako ay anak niya. That's relationship. Hindi ako iiwanan ni Lord. That's relationship. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. That's relationship. So, ibig sabihin, ang modernong interpretasyon ng katapatan ng Panginoon ay tumutukoy sa pagkakaroon nila at katapatan ng Diyos sa kanilang relasyon na mayroon sila between man and God. Okay? Kaya nga po, pag meron tayong problema, isa sa malimit at unang tinatanong natin ay ang katapatan ng Panginoon. Anong sinasabi natin? Loves pa ba ako ni Lord? Bakit? You're not feeling something. The affection na inaasahan mo ay hindi mo maramdaman. Okay? Especially kapag meron kang pinanghahawakan na talata ng salita ng Panginoon. Example, binanggit po ni Pastora Jackie kanina, yung my God shall supply all your needs. Okay, alam natin yan, Filipos 4:19. Pero, pag binabasa mo ang Biblia, praise God, hallelujah, my God shall supply all my needs. Pero pag tinignan mo yung iyong bulsa, meron kang pinanghahawakan,
Pero ang realidad, wala. So papaano ngayon, how do you make sense ng katapatan ngayon ng Panginoon kung ang bulsa mo ay walang laman? Another, Exodus, ang sabi ng Exodus, I am the God that healeth thee. Ako ang Diyos na iyong tagapagpagaling. Healer natin ang Panginoon. Pero pag nagpunta ka sa doktor, ang sasabihin ng doktor, all clear, no lungs. You have 7 days to live. Or 7 months to live. So how do you make sense of the faithfulness of God kung ang sinasabi niya ay kontra sa literal na iyong nararamdaman? Kaya po hindi natin nasisisi ang mga kasama po natin na sumasampalataya sa Panginoon na minsan sa sobrang bigat ng problema nila, sa sobrang dami ng pangangailangan, sa sobrang hirap ng buhay, we question the faithfulness of God. Are you there? Nandoon ka ba? Nandiyan ka ba, Lord? Akala ko, loves mo ko, Lord, pero hindi ko maramdaman. Kaya ganito ang ating pangunawa sa faithfulness ng Panginoon at ganito ang expectations natin kasi nagsimula na tayong mali. Nagsimula na tayong mali. Ito yung lagi kong sinasabi. Start right, you end right. Start wrong, you end wrong. Okay, ang classic na illustration niya na ito. Ito po yung top na butones ko at meron pong katapat na butas. Kung hindi ako aware, minsan, yung pinakatuktok na butones na ilalagay mo sa pangalawang butas. Ang akala mo ay ayos, di ba? Ayos. Tapos pagdating mo sa dulo, doon mo lang marirealize na, uy, nagsimula akong mali, natapos din akong mali. Ang faithfulness ng Panginoon ay hindi nasusukat sa modernong kaisipan, kundi sinusukat siya sa makabibliyang kapamaraanan upang sa gayon ay makita natin kung saan talaga nakikita ang katapatan ng ating Panginoon. Though, don't get me wrong, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga karelasyon. Pero sa unang panahon, hindi sa relasyon sinusukat ang katapatan ng Panginoon. Kaya po, gusto po natin na dalhin tayo sa banal na kasulatan upang maintindihan natin na after na marinig ninyo ito, hindi na ninyo siya susukatin sa mga panahon or sa modernong panukat, kundi susukatin natin siya sa kanyang salita mismo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So nasaan or saan sinusukat ang katapatan ng Panginoon? Let me point to you ang isang phrase sa text po natin sa Deuteronomy 7:9. Ang sabi niya, yung phrase na, the faithful God which keepeth covenant. The faithful God. Ang sabi dito ni Moses, sabi niya, He is God, the Lord thy God, He is God. And then, nagbigay po siya ng paliwanag. Ang sabi niya, the faithful God, which keepeth covenant. So dito po sa phrase po na ito, ang definite subject po niya or ang pinaka-subject niya is no other than God, ang Diyos. At dito, nagbigay po ng kaunting description si Moses sa kung sino or anong klaseng God, si God. Una, ang sabi niya, the faithful God. And then, dinugtungan niya po ng paliwanag, kaya niya sinabing faithful si God because ang unang kinakikitaan ng kanyang pagiging tapat ay ang salitang who keepeth covenant. Who keepeth covenant. Ang salita pong covenant ay ang salitang kasunduan or yung salita na lumang Tagalog na tipan. Kaya meron po tayong lumang tipan at saka ng bagong tipan. Kasunduan
or agreement. Kung kayo po ay hindi pa po nakakaranas or nakakakita ng agreement, ito po ay sa pagitan ng dalawang tao. Kung kayo po ay hindi pa nakakapirma ng agreement, ito po ay isang dokumento na nagsasaad na ang both parties, dalawang partido, ay nagkakaroon po ng kasunduan. At ang sabi ni Moses dito, ang Diyos ninyo, the Lord thy God, is a faithful God. And where is His faithfulness demonstrated? Saan na ipapakita ang katapatan ng Panginoon? Ang sabi niya, who keepeth covenant. Kasunduan. Sa madaling salita, ang katapatan ng Panginoon, mga brothers and sisters in Christ, ay nakikita hindi sa mga kasundo niya, kundi sa kasunduan na kanilang pinagkasunduan. Amen po ba? Okay, tignan natin sa King James Version, pero Tagalog. Basahin natin sa Tagalog. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, tapos pakinggan ninyo ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan. Who keepeth covenant, sa Tagalog, nag-iingat ng tipan. Okay. Tingnan ninyo ngayon sa Mabuting Balita Biblia, kung ano ang pakahulugan ng salitang nag-iingat ng kasunduan. Siya ang Diyos, okay, basahin natin sa una. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Sa una, who keepeth the covenant, sa Tagalog, nag-iingat ng tipan. Sa isang translation ng Tagalog, ang sabi rito, hindi marunong sumira sa pangako. Okay, pakinggan lang po ninyo. Tapos, pagdating po sa Hebrews chapter 6, verse 18, Magandang Balita Biblia, sabi rito, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Okay. Pakinggan lamang po ninyo and then sundan po ninyo. And then Numbers chapter 23 verse 19, mabuting balita pa rin. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao, anumang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. So itong mga talatang ito ay nagbibigay po ng napakaliwanag na kapamaraanan kung saan nasusukat ang katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos ay nasusukat sa kanyang mga karelasyon. Mabuti, mapagpatawad ang Panginoon, mapagmahal ang Panginoon, pero sa banal na kasulatan, ang pinakatanging panukat at dito lamang po natin makikita kung talagang tapat ang Panginoon, nasusukat siya sa kanyang mga pangako. At ang pangako ay meron po siyang kaugnayan sa mga sinasabi. Okay? Sa mga sinasabi. Ang sabi ng isang talata na ating binanggit, hindi siya nagsisinungaling. Okay, tanong, kailan nagsisinungaling ang isang tao? May kausap ba ako? Kailan nagsisinungaling ang isang tao? Kapag? Ano po? Kapag? Gumagawa ng kasalanan? Kailan nagsisinungaling ang isang tao? Kapag hindi nagsasabi ng totoo. Amen. Pero may isa pang paraan na pwedeng magsinungaling ang isang tao. Magsabi ka ng totoo, pero hindi mo ginagawa yung totoong sinabi mo. So there's two ways to lie. Not to tell the truth. Second, even if you tell the truth, hindi mo ginagawa yung truth. Example, pag nililigawan ka, sasabihin ng nanliligaw sa iyo, susungkitin ko ang buwan. Wow, galing.
Dadalhin ko ang mga bituin. Hallelujah. Ikaw naman, uy, ano tawag nila doon? Nafo-fall ka. Yun pala, maboka lang itong lalaki na ito. At nung sagutin mo, sinuntok-suntok ka, tapos babalikan mo siya sa kanyang pangako. Akala ko ba dadalhin mo ako sa buwan? At ibibigay mo sa akin ang butuin. Ang sasabihin niya, humarap ka sa salamin. What did you see when I punched you? That's the moon. And those are the stars. Okay? It's one thing, isang bagay na magsalita ka ng tama at totoo, and it's another thing na gawin mo yung tama at totoo na iyong sinabi. In both cases, ang Diyos ay tapat. Una, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Lahat ng kanyang mga sinabi na mababasa po ninyo sa banal na kasulatan, lahat yan ay totoo. Okay? Hindi siya kagaya ng tao, ang sabi ng Numbers 13, hindi siya kagaya ng tao na nagsisinungaling. Ibig pong sabihin ng salitang nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng totoo or hindi nagsasabi ng tama. Amen? Pangalawa, sa sinabi ng Numbers 23 verse 19, lahat ng sinabi niya ay kanyang ginagawa. So on both counts, sa pagsasalita at ang pag-follow up sa kanyang sinasalita, on both counts, dito idinidisplay ni Yahweh ang kanyang katapatan. Sa madali pong salita, dito sinusukat ang katapatan ng Diyos. Kung ang tanong ninyo ngayon, Pastor Alan, saan ngayon sinusukat ang katapatan ng Panginoon? Nasusukat ang katapatan ng Panginoon sa kanyang pagsasabi ng totoo. Pangalawa, sa paggawa niya ng lahat ng kanyang sinabi. On both counts, tapat ang Diyos. Ngayon, sabi ng Numbers 23:19, di tulad ng tao. Okay, meron pong paghahambing. Meron pong paghahalintulad. Sabi niya, di tulad ng tao. Ang tao po talaga'y nilikha ng Panginoon na ayon sa kanyang wangis. Kalarawan natin ang Diyos. Kasi isa sa wangis at larawan ng Panginoon, magaling siyang mangako. Ang tao, magaling ding mangako. Yun, anak pala ako ng Panginoon kasi parehas kaming magaling mangako. Ang ipinagkaiba natin sa Kanya, nagsasabi siya ng tama, at ginagawa niya yung Kanyang sinasabing tama. Kaya dito, dinadala tayo ngayon ng pag-aaral na to, na ang katapatan ng Panginoon ay hindi lamang sinusukat sa kanyang katapatan, sa kanyang karikatipan or kasunduan. Okay? Tayo ay bahagi ng katipan ng Panginoon, kundi higit sa lahat, sinusukat ang kanyang katapatan sa kanyang sinasabi. Amen? Kaya po, when you get to know or pag naintindihan natin kung saan sinusukat ang katapatan ng Panginoon, nababago po yung ating expectations. Amen? Yung expectations po natin, dinadala tayo sa banal na kasulatan at kaya tayo pinagbabasa ng salita ng Panginoon para alam mo kung ano ang inyong aangkinin at panghahawakan. Kahit na alam po ninyong tapat ang Panginoon, kung wala ka namang alam na salita ng Panginoon na pwede mong panghawakan, what's the use? Ano ang saysay ng pagkakakilala natin sa Kanya kung wala tayong alam na salita ng ating Panginoon? Kaya po, pag sinabi po natin the faithfulness of God, it has something to do sa salita ng Panginoon. Amen? Na una, ang Diyos natin, lahat ng sinasabi niya
ay tama at totoo. Amen. Even yung mga bagay na hindi po natin alam, lahat ng yan ay sakop sa mga sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya po ang first encouragement ng banal na kasulatan sa atin is this faithful God, hindi siya nagsisinungaling. Amen? Hindi siya nagsisinungaling at sa kanyang hindi pagsisinungaling, hindi siya pwedeng magsinungaling kahit isang beses. Dahil kalikasan ng Diyos ang magsabi ng tama. Ang opposite ng tama ay mali. Tama, mali. Ang opposite ni Yahweh ay si Satanas. Lahat ng tama ay dito, lahat ng mali ay dito. Okay? Kaya dito, maliwanag na kung ang kaaway, ang kalikasan niya ay panay kasinungalingan, ang kalikasan ni Yahweh ay panay katotohanan. At sa katotohanan na ito, dito natin siya panghahawakan. Dito tayo lumalakas. Dito tayo nagkakaroon ng hope. Hindi tayo nagiging hopeless kahit na mahirap ang buhay sapagkat meron tayong pinanghahawakan at ang salita na pinanghahawakan natin ay galing sa Diyos na hindi nagsisinungaling. Lately ay nagkaroon po tayo ng barangay election, di ba? Pumunta po kami ng probinsya ng aking kapatid at narinig ko po kung paano magkampanya ang mga kandidato. Kagaganda ng mga sinasabi, di ba? Talaga namang lahat na lang ng hindi nakakalsada, lalagyan ng kalsada. Sabi ng isang kandidatong kapitan doon sa lugar po ng tatay ko, libre ang internet. Wow! Libre ang internet sa barangay. Sabi ko, praise God kung magawa nila yan. Ang sarap makinig sa lahat ng pangako ng tao. Di ba? For better or for worse. Diba? In sickness or in health. In thin and in thin and thinner. Lumaki man ang size mo or manatili ang size mo, I will remain faithful till death do us part. Diba? Ganun ang mga pangako ng maraming mga tao. There's nothing wrong sa bawat pangako ng tao because first of all, dito na ipapakita na meron tayong pagkakahawig sa Diyos. Ang galing na, pag nabasa mo ang Biblia, ang unang interpretation mo ay ito, ang galing mangako ni Lord. Tapos, pag haharapin mo naman ang sarili mo sa salamin, ang galing ko ring mangako. Pag nakita mo na ngayon ang Biblia, magaling lang akong mangako, ang hindi parehas kami ng Panginoon, lahat ng pangako ko, minsan kaya kong gawin, pero mas malimit ang tao, nangangako siya ng mga pangako na hindi niya kayang gawin. Amen. Kaya po, hindi mayaalis na ang tao na pinangakuan ay nasisiphayo, ang lalim ng siphayo, na nadi-discourage, nadi-disappoint ang kanyang puso kapag ang kanyang narinig na pangako ay hindi ginagawa ng taong nangako sa kanya. Iba ang Diyos. Ibang klase ang Diyos because first of all, hindi siya nagsasabi ng mali at hindi tama. Pangalawa, hindi siya nagsasabi ng lagpas sa kanyang kakayanan. So lahat ng sinabi niya, tama at katotohanan. Pangalawa, lahat ng sinabi niya, kaya niyang gawin. So everything na nababasa po natin sa banal na kasulatan, kahit ang salita or pangako ng Panginoon ay mahirap gawin or mahirap isipin ng tao na posibleng mangyari, sinabi niya iyon kasi kaya niyang gawin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po,
ang pag-encourage ng message ng Panginoon sa atin, sa bawat salita ng Lord na mababasa ninyo, panghawakan natin. Dahil una, kaya niyang gawin ang lahat ng ito. Amen? Naniniwala po kayo? Okay. Magbibigay po ako ng example. Ito yung naibigay ko ng example noon pa. Between Philippians 4:19, na my God shall supply all your needs, at saka yung pangako ng John 3:16 na those who believe will receive eternal life. Okay, tanong. Sa tingin ninyo, ano ang mas mahirap gawin? Supply all your needs or to give you eternal life? Nakikinig ba kayo? Ano ang mas mahirap gawin? Ang bigyan kayo ng buhay na walang hanggan or ang ibigay ang inyong daily needs? Ano ang mas mahirap? Buhay na walang hanggan. Okay. Pero tignan ninyo, kung paano natin i-approach itong dalawang promises na ito. Mas madali tayong makumbinse sa mas mahirap na gawin ng Panginoon kaysa sa mas madaling gawin ng Panginoon. Mas mahirap gawin yung dalhin ka at bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Mas mahirap yan. Mas madali yung ibigay sa iyo yung daily needs. My God shall supply all your needs according to His riches in glory. Pero ang mas madaling gawin ng Panginoon ay isang bagay na kung saan ang tingin natin mas mahirap gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Another question. Ano ang mas mahirap gawin ng Panginoon? Ang patawarin tayo sa ating kasalanan o ang isupply ang ating mga pangangailangan? Mas mahirap patawarin. Pero mas mabilis natin na paniwalaan yung isang bagay na sa Diyos, mas mahirap gawin kaysa sa madaling bagay na sa Diyos, mas madali niyang gawin. Ang sinasabi ko po sa atin is this, mahirap sa hindi, pantay lang sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Hindi siya nagsasabi ng hindi totoo. Pangalawa, sinasabi niya yon kasi kaya niyang gawin. Dahil sa mali, ang pagpapasimula natin sa pagtingin natin sa katapatan ng Panginoon, yung mga bagay na madaling ibigay ng Panginoon, mas nahihirapan nating paniwalaan at yakapin ang mga mas madaling bagay na kayang gawin ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So it has something to do with the words of God. You can ask, sino ba ang pinakamaagang isinilang dito sa atin? Yung mga... yung pong mga maagang isinilang, you can relate to this. Noong unang panahon, wala pong kasunduan. Wala pong kasunduan. Ang tao noon, ang kanyang tanging collateral sa pagkakaroon ng business relationships po noon ay yung kanyang pagiging tapat na tao. Noong unang panahon, pag sinabi mong pabili nga ng isang kabang bigas, kuya, ate, wala akong pera, pero next month babayaran kita. So ibinibigay sa tao noon yung isang kabang bigas on the basis ng sinabi niya. Laway ang puhunan. Hindi ba? Noong unang panahon, laway lang. Ang lola ko, isa sa mga matatanda ng barangay noon, pag may mga taga-bayan na naglalako ng yung mga isda at mga crabs, mga dilata noong unang panahon, dahil kilala po yung lola ko nung regular na nagtitinda, nakakakuha ang lola ko ng ilang sardinas, ng ilang pirasong galunggong at bangos, nang wala pong ibinibigay na pera. Ang tanging puhunan lamang niya ay ang kanyang katapatan
na ipinakita at kinilala nung nagtitinda. Diba? Noong unang panahon, ang bentahan noon walang kasunduan. O teka, gumawa muna tayo ng agreement. Walang agreement noon. Ang tanging collateral ng tao noon ay ang kanyang pagiging tapat sa kanyang sinabi. Kaya ang tao noon nakikilala sa pamamagitan ng kanyang pagtugon sa kanyang mga sinasabi. 2 months from now, babayaran kita 10% interest. Okay? Ngayon, kahit kapatid mo na, kailangan tayong magpirmahan. Kailangan merong kasunduan. Na notaryo, kailangan may notaryo. Wala nang tiwala ang tao sa isa't isa ngayon. You know why? Sapagkat ganun din ang approach ng maraming mananampalataya sa Panginoon. Nagsisimula tayo sa mga bagay na mali, kaya we end up wrong sa ating approach sa Panginoon. Amen ba? Kaya po, when we say the faithfulness of God, it has something to do with the words na lumabas sa kanyang mga labi. At bawat salita ng Panginoon na mababasa po ninyo sa Biblia ay kapani-paniwala. Una, dahil lahat yan ay katotohanan, walang kamalian, walang kasinungalingan. So nung sabihin niya sa Philippians 4:19, "My God shall supply all your needs," hindi po siya nagsisinungaling. Nung sabihin niyang, "To those who believe, eternal life will be given," hindi siya nagsisinungaling. Amen? Nung sabihin niyang, "The Lord is close to the brokenhearted," hindi siya nagsisinungaling. As opposed sa mga pangako ng tao ngayon, lahat ng wala pang kalsada, ipapakalsada ko. It may be true, they may be honest, but yung abilidad na isa katuparan ang nagiging questionable. Pero sa Panginoon, mga brothers and sisters in Christ, ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga sinasabi. Lahat ng sinasabi niya ay maaasahan. Maaasahan dahil hindi siya nagsisinungaling. Maaasahan kasi kahit imposibleng gawin, kaya niyang gawin. Amen? Alam niyo ba ang salitang imposible, ang Tagalog, ang definition po niyan sa dictionary ay that cannot be. Pag sinabing impossible, impossible means that cannot be. Hindi pwede. Di ba? Hindi pwede. So anything na pangako po ng Panginoon, lahat ng sinabi niya ay dapat po nating panghawakan. Okay? At dahil pinanghawakan po natin iyon, mga brothers and sisters in Christ, mas higit po natin na paniwalaan na kayang gawin ng Diyos yung mga bagay na ganun. Amen? Something po na dapat ma-encourage ang bawat isa na yung mga bagay na pisikal, mas mahirap nating paniwalaan na gagawin ng Panginoon, pero mas higit nating pinaniniwalaan yung mga bagay na spiritual na mas mahirap gawin ng Panginoon. Bakit hindi po natin baliktarin ngayon? Yung mga pang-pisikal na pangako ng Panginoon ang mas dapat po natin mabilis natin na pinanghahawakan sapagkat madali yun para sa Panginoon. Amen? Ito po ay totoong nangyari. Kilala po ninyo si Pastor Joseph Samontanes? Isa sa mga elders po natin na senior pastor ng Iloilo LOTN. Ang lahat po ng mga elders ay at least once a month nagkakatipon online para po mag-meeting, pag-usapan kung ano yung dapat pong pag-usapan sa ministry, mga issues. Higit sa lahat, nagpe-pray po ang inyong mga elders. Nagpe-pray po kami. Ngayon, sa bawat, nung unang
mga buwan na nagpe-pray po kami, ang lagi pong binabanggit ni Pastor Joseph, ito'y lagi niyang binabanggit, laging laman ng kanyang dasal, ganito. Sabi niya, Lord, tapat po kayo sa inyong mga pangako. You are our shepherd, we shall not want. Kaya po, ang dalangin ko po, Panginoon, ang kanila pong church sa Iloilo ay nasa second floor. Wala pong elevator. Kaya ang panalangin niya, bawat prayers po ng mga elders, ito ang kanyang prayer. Sabi niya, Lord, ang lahat ng pangangailangan ng iyong church, paakyatin po ninyo sa church. Tapos in-specific niya, ang mga kanton, Chinese, pansit kanton, ang mga sardinas, ang mga kape, ang mga creamers, ang mga sugar, ang bigas, ang lahat ng pangangailangan po ng church, paakyatin po ninyo, Panginoon. Eto ngayon, natapos ang service, isang anniversary nila, umikot po yung sasakyan po namin, mismo doon po sa church ng Iloilo, at nakita po namin ang isang van na nag-a-unload ng maraming mga boxes ng sardinas, ng pansit canton, ng creamer, ng kape, ng asukal, ng lahat ng pangangailangan. Aba, walang paayong sardinas pero umakyat. Ang sabi ko, talagang tapat ka, Panginoon. Tapos ito pang malipit yung panalangin na amaze ako every time na sinasabi niya. Sabi niya, Lord, mag-akyatan ang iba't ibang currency ng pera sa church. Ang mga yen, ang mga dolyares, ang mga Canadian dollars, ang Hong Kong dollars, ang Singapore, ang lahat-lahat ng currencies na alam niya, binabanggit niya. Kaya one time, nagpatotoo po siya sa akin. Sabi niya, alam mo, Pastor Alan, pagkatapos nating mag-pray, ang sabi niya, merong taga-Canada ang nag-send ng kanyang Canadian dollar umakyat sa church. Yung pera walang paa. Pero kayang paakyatin ni Yahweh. Ang walang paa. Dahil mas madaling gawin ng Panginoon ang mga material na bagay kaysa sa mga bagay na espiritual. Amen. Kaya po mga minamahal na kapatid, just like before, tanungin ninyo yung pinakamatandang tao na kilala ninyo, and they will confirm what I have been saying to you. Ang tanging collateral noon ay ang katapatan ng tao pagdating sa business. Dahil tapat ang tao, dahil tinutupad ng tao ang kanyang sinasabi, nagkakaroon ng pabor ang kanyang ka-business partner. Walang collateral, walang down payment, nothing at all. Just your words. Just your words. Kaya po, sa ating pamumuhay dito po sa balat ng lupa, yun din ang tanging collateral na dapat po nating maintindihan pagdating sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Every time na babasahin po ninyo ang banal na kasulatan, always remind yourself, hindi kailanman nagsinungaling ang Panginoon. Amen. Hindi kailanman. But the only discrepancy or ang tanging mga pangyayari na kung saan nako-question po natin ang kanyang katapatan ay kapag meron tayong pinanghahawakan pero kabaliktaran ng ating nararanasan. Amen? Kaya ganon, because nasanay tayo na dapat meron tayong maramdaman. Pag sinabi ninyong, mahal ako ng Panginoon, kailangan nararamdaman. Okay? Tama naman. Nasukatin natin ang pagmamahal sa pakiramdam. Pero pagdating sa Diyos, hindi nasusukat ang kanyang katapatan sa pakiramdam. Abay, kung ang hihintayin ninyo lagi ay ang pakiramdam o ang meron kayong maramdaman,
Lagi ninyong tatanungin ng Panginoon, Lord, hindi yata ako na-bless kanina. Bakit? Hindi ako umiyak. Hindi ako nanginig. Hindi ako natumba or whatever. Wala akong naramdaman. Ang tunay na pagsukat sa katapatan ng Panginoon, yes, pwede ninyong maramdaman, maaari nating maramdaman ang katapatan ng Panginoon, pero kung pakikiramdaman lamang po natin siya, especially ang kanyang katapatan, may mga panahon na mas pinakikiramdaman ninyo yung pain at mga discouragements sa buhay po natin. Sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng sakit, sa panahon ng napakahirap, ang ating mga pinagdadaanan, minsan ang pangako ng Diyos ay napakalayo. Na ang feelings po natin, Lord, ang layo-layo mo, nandiyan pa po ba kayo? Tapat po ba kayo? Napansin niyo ho ba na ang Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, naroroon, God is everywhere, but He remains in where He is. Kaya po, dapat nating pinanghahawakan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, kay meron kang maramdaman or wala. Amen. Kaya po, kapag ang tao ay nasanay sa pakiramdam, okay? Pag nasanay ang tao sa pakiramdam, ang kanyang magiging pagsukat sa lahat ng aspeto ng pagka-Diyos ng Diyos ay sa pakiramdam na lamang. Amen? Okay, magbibigay po ako ng example. Hopefully, imbitahin po ninyo ko ulit. Meron po akong napuntahan na isang church. Tapos, meron po kaming ginawang paglilay hands. So, naglay hands po ako. Yung iba ay natumba, yung iba ay hindi naman po natumba. Ito na ngayon, pagkatapos po ng gawain, meron pong nagsalita po sa akin, ang sabi niya, Pastor, hindi ko po naramdaman ang proximity, ano ba yung proximity? Kalapitan ng Panginoon. Parang ang layo ng Lord sa buhay ko. Kasi yung katabi ko umiiyak, tapos biglang natumba. Tapos, yung kaliwa ko, sabi niya, umiiyak din ako, tapos bigla akong natumba. Ako nakatayo lang, hindi ako mapaiyak. Ang tao, once na ginamit nating basihan ang ating pakiramdam sa ating paglapit sa Diyos, masisiphayo ang inyong kalooban once na hindi nyo na-satisfy yung inyong pakiramdam. Uy, wala, hindi ako naiyak. Hindi ako naluha. Kahit naman ilang beses kang magtumba-tumbang preso rito, or ilang beses tayo, or gaano karami yung luha na bumagsak po sa atin, kung hindi naman nagbabago ang buhay natin, what's the use? Amen. Ang ini-encourage ko po sa ating lahat is read your scriptures. Basahin natin ang banal na kasulatan. And every promises na nandiyan, ilagay natin sa ating isipan, ang Diyos ay nagsabi ng totoo at pawang katotohanan lamang ang kanyang sinasabi. Pangalawa, dahil pawang katotohanan lamang ang kanyang sinabi, maaasahan siya, kaya niyang i-perform ang lahat ng ito. Amen. Meron pong sinabi ang Book of Psalms, ang sabi niya, the Lord is close to the brokenhearted. But in times of brokenness, dito po natin mas hindi nararamdaman ang pagiging malapit ng Diyos. At dito rin po natin nasasabi na, Lord, nandiyan pa po ba kayo? Ganito po ang kanyang system. Dahil sa sobrang pain na atin pong nararamdaman or sa sobrang sakit, mas malimit po natin na pinakikiramdaman yung ating sakit, yung ating pakiramdam, yung ating kahirapan,
kaysa sa salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, ang malimit na sinasabi natin, parang hinahanap natin ng Lord. Lord, nasaan ka? Question. Umalis ba ang Panginoon para mo siya hanapin at sabing, nasaan ka, Lord? Hindi siya ang umalis. Ikaw ang lumayo sa Kanya. No wonder why. Ang layo ng tingin mo sa Kanya, hindi dahil siya ang lumayo sa iyo, kundi dahil ikaw ang lumayo. Ano ang malimit na response natin? Pag meron tayong kahirapan, wag muna akong a-attend. Text ko si Pastora, text ko si Pastor. Pastor, may problema sa bahay. Hindi ho muna ako a-attend. Tapos, may service dito, ang tanong mo sa Lord sa bahay, Lord, nasaan ka? It's true. It's true. Tinatanong natin kung umalis ang Panginoon. No, hindi umaalis ang Panginoon. Tayo ang umaalis sa Panginoon. Why don't we do this? Bakit hindi natin gawin ito? Minsan, hindi natin binibigyan ng pagkakataon ang Panginoon na maging malapit siya sa buhay natin. Tayo ang lumalayo sa Panginoon. Sa panahon ng brokenness, sa panahon ng kahirapan, never leave. Wag na wag tayong aalis sa piling ng Panginoon. Bigyan natin siya ng pagkakataon so that magiging makatotohanan yung sinabi ng banal na kasulatan, the Lord is close to the brokenhearted. How can you know that He is close? Ay umaalis ka. Amen. I can tell you this afternoon, brothers and sisters in Christ, regardless ng inyong pinagdadaanan, kasama ninyo ang Panginoon. Kailanman hindi siya nang iwan sa ating lahat. Ano ang pangako niya? I will be with you till the end of the world, sa Matthew 28. Sa Hebrews, ang sabi niya, I will be with you forever and ever. I am yesterday, I am today, I am forever. Hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan man. Galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Diyos ang mga pangakong yan. Subalit, hindi natin nararamdaman, nararanasan ang mga pangakong ito because tayo ang lumalayo or umaalis sa Panginoon. Amen. Pero subukan ninyong manatili sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng maraming mga pagsubok, magiging makatotohanan ang pangako niyang, I will be with you, I will never forsake you, I will never leave you. Dahil ganyan katapat ang Diyos. Amen. Meron pong sinasabi ang banal na kasulatan patungkol sa katapatan ng Panginoon. Ang sabi rito, great is thy faithfulness. Hindi lang sinabi ng Biblia na God is faithful. Ang sabi ng Biblia, great is thy faithfulness. Amen. Tapat po ang Panginoon. Anong pangangailangan ang mayroon po kayo? Anong pagsubok ang inyong pinagdaraanan po ngayon? Never leave. Remain in the Lord. Because ang sabi ng banal na kasulatan, He is close to the brokenhearted. Pangako niya po yan, kaya yan po ay magaganap. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Tayong lahat ay magsitayo.